Andito ako sa kwarto ni Michelle. Today is our first day. Hey, Michelle. Show your polo shirt. Guys. They've given me the wrong uniform. Sabi ni Michelle. Or maybe, sabi ni Michelle, para daw akong physio. Si Michelle naman, yung uniform niya, it's too tight. I opened it here. Pisit ka talaga, Michelle. Ayan. It's too tight, Day. It's, yeah. And then yung isa, sobrang laki. Yan, nakahang. Sobrang laki niyan. So, this is who I am on my first day. Oh, jewelries pa. Oh. Ang jewelries, Day mo daog. Why are you here in my room? Dito ako sa room ni Michelle kasi dito kami kumakain. I mean, like, coffee and bread. And dito kasi sa kwarto niya. Kasi may kettle siya. Diba? May salamin pa siya. Yung akin, wala akong kettle. Wala akong salamin, Day. Oh. Pero wala akong kettle nga. So, yung coffee namin, coffee mate, nag-coffee mate kami. Sana okay lang ako lang coffee mate. Dito. So, that's the look. You know what? Hindi talaga ako nakabahan. Ikaw, Day? No. Not at all. Mas excited pa ako na may gagawin na akong may trabaho na ba? Mas excited pa siya umalis na dito. Kahapon. 6 weeks na daw siya. Kahapon kasi medyo na-shock ako kasi I was a travel nurse before but not rural and remote. So, ang gara ng buhay kasi namin noon. Yung accommodation namin sobrang ganda. Studio type, very new. Dito kasi parang na-shock ako. Medyo na ano lang ako sa toilet na medyo malayo. So, para ako naiyak. Parang ba? Naiyak ako kasi natatakot ako. Lagi kasi akong umiihi sa gabi. Tapos medyo malayo yung toilet. So naiyak ako na sabi ko, paano na ako iihi nito? Parang hindi ako lalabas. Nang ako lang mag-isa. So naiyak ako. Sabi ko, malayo yung toilet. Let's go na. So let's go, guys. We finish your orange. See you later. Michelle off to her first day. Konting lakad lang. Yan na yung hospital. Narandra. Dito tayo. Late na tayo, Day. First day pa lang, late na. Back to our palacio. This is our palacio. The chateau. The palace. Obvious na kung asan ako na agency. So, sa mga alam kung ano yung ginagawa ko, guys, this is my agency. If you're interested, kung kaya rin yung gawin yung ginagawa namin as of this time. So, you can consult with them if you want. It's Healthcare Australia. Anyway, yung first day natin, it's very shocking kasi alam nyo ba, sa whole 8-hour na shift, dalawa lang talaga yung presentation, guys. Chika ko na sa inyo na medyo stressful yung workplace natin before, diba? Kasi sa dami ng pasyente, napaka-busy. Kanina, dalawa lang talaga, guys. Isa mental health and the other one is just sent by the doctor for some pain medication and then discharged na afterwards. Yan lang talaga dalawa. So, according sa nag-orient sa amin, hindi naman talaga ganun yung laging nangyayari sa kanila. Seldom lang daw yan mangyari. Pero sabi namin, sana naman ngayon ang panahon na dapat maging busy. Kasi para malaman talaga namin yung process kasi it's very different. Sobrang iba talaga kasi rural and remote. Wala talaga kaming doctor on site.
mostly mga triage 1, triage 2, or mga life-threatening na mga presentations, dun pa darating yung mga doctors. Or unless nandun sila sa ward, nag-rounds, then merong doktor. Pero if wala, wala talaga. Mag-aantay ka pa. So, if you think about it, if ever, medyo risky din talaga siya. Kasi you have an arrest, wala yung doktor. Ikaw pa yung mangunguna, di ba? So, ayun lang naman. But it's a very small hospital nga. Sobrang konti lang ng bed. So, hopefully it's gonna stay like this. Na chill-chill lang. Pero sabi nila, medyo stressful siya, especially afternoon shifts. Tapos ikaw lang kasi mag-isa lahat. And ibang-iba yung process. Ano pa nila, yung computers, medyo slow talaga siya na nakaka-frustrate ba na bagal. Ang bagal niya. Pero yeah, that's just how it is. And medyo ano na sila dyan. Normal na sa kanila na nangyayari yan. Very happy ako na ganito lang ka-chill. Pero at the same time, parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na ganito ka-chill. Kasi parang hindi ako mapakali na walang ginagawa talaga, na nakaupo lang. Kasi ang hirap actually. Kasi if ever walang pasyente sa ED, connected kasi siya sa ward. So yung nangyayari is, dun ka magtatambay sa ward kasi may mga pasyente talaga doon. Pero, mahirap in a way kasi kung konti lang yung pasyente sa ward, wala masyadong ginagawa, chika-chika lang, and parang hindi ako used to sa ganyan. So, I think that's something na kailangan ako ma-used to na pag, you know, upo-upo, chika-chika talaga. Tapos, you know, they know each other for a long time. So, medyo mahirap na ikaw yung baguhan. Pero, yeah, that's the life. So, yun. So far, so good. And sana magkapasyente kami ng marami in the next few days para malaman talaga namin yung process. Kasi, there are times talaga na ano lang virtual lang kasi yung assessment ng doctor. Ikaw lang talaga ang andun. Tapos ang dami mong gagawin daw. So, ayun. But so far, so good. And mabait nila. Pero first day pa ngayon. Hindi pa natin alam. Char. Pero mabait sila. So, ayun lang. Nice. Let's see what's gonna happen the next few days. But so far, it's stress-free. So, I'm just gonna have a rest kasi alam niyo naman, kailangan pa nating mag-recover. Hello, Michelle. So, hi guys, good evening. It's already 7:49. Mag-alas 8 na. We're just having our dinner. Supposedly, pupunta sana kami ng town again tonight. Pero, nag-edit kasi ako. So, medyo natagalan. Until now, hindi pa nga ako tapos kasi medyo struggle siya. And yeah, we're just gonna eat yung mga nabili namin kahapon na kailangan mo lang yung microwave. Yeah. So, what I'm having right now is beef stroganoff. Kain tayo. Yeah. Come on. Perfect. Chicken curry. Curry dyan, lami. Nice. Okay. May rice pa. Nasa kwarto lang ako kanina. And then, edit. Medyo struggle siya talaga kasi dina-download ko pa yung files from my phone and then transfer dito. This is not enough for you and for me. Para bang, this is the life. So, ito yung hallway papunta sa toilet. Actually, a quarter of the hallway nalakad ko na before ako nag-film. Pero, ganyan yung itsura niya. Medyo malayo din talaga siya. Ayan. Tapos, ang daming kwarto na empty. Ang daming kwarto na empty. Tapos, sa left side dito, papunta yan sa kitchen. Dito naman, papunta siya sa laundry. And finally, the toilet. So, andito na ako sa kwarto, guys. Pinakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng lalakaran ko papunta sa toilet. Kasi, as you can see, if matatakotin kayo, guys, I think maiintindihan nyo kung bakit para akong nakakahiya man itong sabihin, para akong naiyak on the first day. Kasi nga, lagi akong umiihi sa gabi. And natatakot talaga ako dumaan sa hallway. Diba? And, just to give you a little bit of a background, kanina sa work, na sabihan ako na ano pala to, previously, maternity hospital pala ito. Tapos may mga ghost stories pa silang sinabi. Pero anyway, ayan, change tayo ng
change tayo ng setup kasi feeling ko mas okay ang lighting dito kaysa sa kanina. Pero yun nga, yung first day kasi, I think the reason why like umabot ako sa point na naiyak ako is like yung process kasi ng pagpunta natin dito is very quick. And nasabi ko na sa inyo on my previous vlog na parang hindi ko masyadong na-process yung you know, pag-iwan ng bahay. Sabi ko nga, wala na akong time maging emotional and everything. So, nung dumating dito, para kong na-compare na sabi nga ni Michelle, di ba, na parang you've given up the good life for this. Parang ganun. I think it's more on the comfort kasi iba talaga din siya. So, I think nag-separation anxiety din ako konti sa bahay nung nakasettle na kami dito. And parang naisip ko kung ano yung difference. Natakot din ako kasi sobrang layo naman. Nakita nyo naman, di ba? Medyo malayo din talaga siya kasi nasa pinaka-corner kasi kami. Yung toilet, pinaka-corner din talaga siya. And then, sabi ko nga, quarter na yung nag-start ako ng film. So, hindi nyo talaga nakita kung saan ako galing. So, ayan. Ano lang. But, it's really part of the process. And if I really think about it, there's no really point in like, thinking about the negativities. Kasi, it's a waste of time. It's a waste of energy. Kasi alam ko naman talaga yung pinunta ko dito. You just focus on your goal talaga. You focus on the result. Kasi alam ko naman kung ano yung makukuha ko sa ginagawa ko. Dapat doon nakatuon yung energy ko more than these like petty things. Because of that, kasi lagi ko siyang ini-instill sa utak ko na wag mong i-focus yung sarili mo sa mga negative like that. I feel like that's a negative for me. Especially kagabi na parang, yun nga, na-shock lang talaga ako. Hindi lang ako actually. Even Michelle. So, ngayon na medyo na-process na and you know, yung ginagawa ko is pinupuntahan ko siya lagi para ma-used to ako. And now, okay na. Konting-konti na lang talaga natakot. Pero I think I can easily shrug it off kasi mas gusto kong isipin yung positive things na makukuha ko sa experience na ito rather than the negative. And yeah, so mas okay na. And yun nga, mas at peace na din ako sa bahay na wala na akong problema doon. As of now, hopefully wala na talaga. And yeah, again, really grateful sa headspace ko ngayon and it's a blessing. So tomorrow is gonna be another day. It's gonna be another orientation day kasi dami talaga namin na hindi pa ma-access kanina. So, we were trying to call them kasi expected na may access na kami ngayon kasi na-process na ba before kami nag-arrive pero ang dami pa talagang hindi. Pero sana maging okay na para mas maging smooth yung aming transition to being just on our own after orientation. So, ayun lang naman. Yeah. It's resting time, it's sleeping time, and I'll see you on my next one. Ayan, binalikan ko talaga ang toilet and here it is, naka-on pa yung heater. Tang!